Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang unang pagkikita ng ating bida at Yang Manly. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Kinabukasan, pumasok ang ating bida sa santuwaryo ng Diyos at nakita niyang ang halimaw na may ngiping tanso ay naging kulay lila na sa buong katawan maliban sa dulo ng kanyang buntot. Masaya siyang malaman na malapit na itong maging isang banal na nilalang sa loob ng isang araw o dalawa. Pinapanood ang halimaw ng paulit-ulit, umalis ang ating bida patungo sa Bullseye Training Camp. Pagdating ng ating bida, nakilala niya ang isang kakilala. Su Xiaoqiao. Nagulat ng ating bida nang makita si Su Xiaoqiao na naglilinis ng mga pana at palaso sa shooting range. Asfrick, paano mo ako nakilala? Nagulat din si Su Xiaoqiao. Papaano ko hindi ka makikilala? Lahat ay tinatawag si Dollar na Doll dahil sa iyo. Ngumiti ang ating bida habang lihim na kinamumuhian si Xiaoqiao. Dahil sa kanya, nagkaroon ang ating bida ng kakaibang palayaw. Si Su Xiaoqiao ay labis na ipinagmamalaki, kung hindi dahil sa akin, hindi magiging kasing sikat ni Dollar ngayon. Good job! Nagbigay ang ating bida ng thumbs up sa kanya, habang iniisip, ikaw, maliit na pilyo. Kapatid, bakit mo piniling pumasok sa Bullseye? Tanong ni Su Xiaoqiao sa ating bida. Dahil maaari kang lumayo sa mga nilalang upang mabawasan ang mga panganib. Unahin ang kaligtasan, tumawa ang ating bida. Magkakapareho ang mga matatalinong isip. Parang nakatagpo na si Su Xiaoqiao ng isang taong nakakaintindi sa kanya. Ang tanging magandang bagay tungkol sa Bullseye ay ang kaligtasan. Hindi ako pupunta rito kahit 1,000,000 taon kung hindi dahil dito. Maganda ang itsura ng team leader na si Manly pero siya ay isang sadista. Alam mo ba kung ano ang tawag namin sa kanya sa likod niya? Nazi. Biglang nayanig sina Su Xiaoqiao at ang ating bida habang nag-uusap sila. Lumingon sila at nakita si Manly na nakatayo malapit sa kanila. Dapat ay narinig niya ang lahat ng sinabi nila. Ang ating bida at Su Xiaoqiao ay natigilan. Mabilis na ngumiti si Su Xiaoqiao, Manly, tinutokso ko lang yung bagong tao. Sa totoo lang, napaka-charming mo na. Gumamit kayo ng 7.0 practice bow. Kailangan ninyong mag-shoot ng 1,000 palaso. Huwag kayong aalis hanggat hindi ninyo natatapos, malamig na sinabi niya Manly at umalis. Diyos ko, 7.0 practice bow, 1,000 palaso. Bakit hindi na lang niya ako patayin? Nawala ang ngiti ni Su Xiaoqiao. Hindi naman siya nandito. Hindi niya nga alam kung ilang palaso ang ipapana natin, sabi ng ating bida. Kuya, masyado kang inosente. Siyempre, naisip na ito ni Nazi. May mga tao na nakatalaga sa pagbibilang ng mga palaso. Hindi ka pwedeng bumarel mula sa linya. Hindi ka rin pwedeng magkamali sa target, sabi ni Su Xiaoqiao sa kawalang pag-asa. Magpapakaabala tayo. Hindi naman niya sinabi kung kailan tayo dapat matapos. Hinampis ng ating bida si Su Xiaoqiao sa balikat. Sa lakas na may rating na 9.1, ang 1,000 palaso gamit ang 7.0 practice bow ay maaaring maging mahirap na gawain, ngunit hindi ito katapusan ng mundo. Gayunpaman, para kay Su Xiaoqiao, na may rating na lakas na 7 lamang, iba ito. Kung siya ay patuloy na magpapapana, 100 palaso ang makakapatay sa kanya. Kinuha ng dalawa ang pang-practice na pana at nagsimula. Nakatayo sa tabi ni Su Xiaoqiao, ang ating bida ay nagpapana ng mabagal. Ang ibang mga miyembro ng Bullseye team ay lahat nagmamalaki sa kanila. Maraming miyembro ng Bullseye ang may dalang ilang piraso ng mga palaso para sa pagsasanay, at isa sa kanila ang sinabi kay Su Xiaoqiao, Xiaoqiao, magpatuloy ka sa pagsasanay. Manghuhuli kami ng banal na nilalang bukas. May isa na namang nilalang na may banal na dugo. Kailan? Bakit hindi ko alam? Sabi ni Su Xiaoqiao na may malalaking mata. Natagpuan ito ng gang ng anak ng langit. Hindi nila ito mahuli mag-isa kaya humingi sila ng tulong sa atin. Aalis kami bukas ng umaga para manghuli pero hindi ka makakasama. Ang 1,000 palaso ay aabutin ka ng hindi bababa sa 3 araw, sabi ng kasapi ng grupo na may ngiti. Sapat na ang sinabi. Xiaoqiao, mag-practice ka na. Sigaw ng isang galit na binata, ang pangalawang pangulo ng Bullseye. Matapos umalis ang ibang mga miyembro, nakiusap si Su Xiaoqiao sa galit na lalaki, Hang Tao, pakiusapan mo si Manly na palayain ako bukas. Dodoblehin ko ang oras ng aking pagsasanay pagbalik ko. Akala mo ba ito ay palengke kung saan pwede kang makipagtawaran? Sinabi ni Manly na mag-shoot ng 1,000 palaso, kaya hindi ka pwedeng magkamali kahit isa. Binigyan ni Liu Hangtao ng masamang tingin ang ating bida at sinabi, at ikaw, huwag mong isipin na makakalusot ka dito dahil kilala mo si Qin Zuan. Ito ay maliit na leksyon lang. Huwag kitang mahuli o pagsisisihan mo. Liu,
Alam mo namang mabuti ang aming intensyon. Pakiusap, tulungan mo kami. Ibinigay ni Su Xiaoqiao ang isang bante ng pera kay Liu Hangtao. Ipinagpabagsak ni Liu Hangtao ang pera sa sahig at pinagsabihan si Su Xiaoqiao, akala mo ba mabibili mo ako? Batas ay batas, hindi ka makakalabas hanggat hindi mo natatapos ang pagbaril ng 1,000 palaso. Liu Hangtao ay lumayo pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Medyo nagulat ang ating bida at tinanong si Su Xiaoqiao, talaga bang napakastrikto ng mga patakaran sa bullseye? Mahigpit ang mga patakaran nila. Palagi kaming pinapabayaran ni Liu, sabi ni Su Xiaoqiao habang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Bakit hindi siya ngayon? Naguguluhan ang ating bida. Tumingin si Su Xiaoqiao sa ating bida at bamulong, mag-ingat ka na ngayon. Sa tingin ko, labis na galit si Manli sa iyo, at gusto ni Liu si Manli. Siguradong sinasadya niyang guluhin ka. Kung hindi, dapat ay maghahanap ka pa rin kahit na pinaparusahan ka. Biglang naisip ng ating bida kung bakit siya tiningnan ni Liu Hangtao ng may pagdiriin at puot. Kasalanan ko ito, pero huwag mag-alala, makakapunta pa rin tayo bukas. Hinaplos ng ating bida si Su Xiaoqiao sa balikat. Kung hindi natin matatapos ang 1,000 palaso. Napabuntong hininga si Su Xiaoqiao at biglang may naisip, kapatid, natutulog ka ba kay Qin Zuan? Kung totoo, kausapin mo lang siya at tiyak na makakapunta tayo. Kahit na natutulog ako kasama si Qin Zuan, hindi ko siya guguluhin tungkol dito. Bukod dito, wala talagang nangyayari, paliwanag ng ating bida. Sa aming gang, si Manli ay makikinig lamang kay Qin Zuan. Kaya, maliban kung tutulungan niya kami, hindi kami makakapunta bukas. Hinawakan ni Su Xiaoqiao ang kamay ng ating bida, kapatid, walang halaga ang dangal, pero ang nilalang na may sagradong dugo ay walang kapantay na halaga. Kung talagang may nangyayari sa inyo ni Qin Zuan, kailangan mo siyang pakiusapan at hayaan siyang gawin ang gusto niya sa iyo. Kailangan mong ituon ng pansin sa mas malaking larawan. Ang ating bida ay bumantong hininga, sa kasamaang palad, wala talagang nangyari. Kaya doomed na tayo. Mag-e-ensayo tayo habang ang iba ay manghuhuli, malungkot na sinabi ni Su Xiaoqiao. Huwag kang mag-alala ng ganyan. Kahit na hindi ako natutulog kasama si Qin Zuan, makakapamuhan pa rin tayo bukas, tumawa ang ating bida. Ano ang nasa isip mo? Helpless na tanong ni Su Xiaoqiao sa ating bida. Tapusin mo lang ang pagbaril ng mga palaso na ito ngayon. Itinuro ng ating bida ang mga bante ng mga palaso. Mahinang sinabi ni Su Xiaoqiao, kapatid, bawat isa sa atin ay may 1,000 palaso na kailangang ipanaog mula sa 450 talampakan ang layo mula sa target, at ang mga hindi tumama sa target ay hindi bibilangan. Kailangan natin ng hindi bababa sa 3 araw para gawin iyon. Hindi naman. Sinubukan ng ating bida ang practice bow na mas magaan kaysa sa Doomsday. Ang 7.0 practice bow ay nangangahulugang ginagamit mo ang bow upang mag-practice ng mabilis na pagbaril na may strength rating na 7.0. Para sa Doomsday, hinihila mo lamang ang string na may lakas na rating na 7.0. Kinuha niya ang isang palaso at tinira ito patungo sa target. Agad itong tumama sa bullseye. Hindi huminto ang ating bida kundi patuloy na nagbabaril. Bagaman hindi niya nataman ang bullseye sa bawat pagkakataon, lahat ng kanyang mga palaso ay nasa target. Akala ni Su Xiaoqiao na imposibleng matapos ang pagsasanay ngayon. Ngunit ang ating bida ay nakapagbato ng 3 dosenang palaso sa maikling panahon at tila hindi kailangan ng pahinga. Kuya, ang galing mo. 10 palaso sunod-sunod gamit ang 7.0 na pana, papuri ni Su Xiaoqiao. Alam ng sino mang archer na ang mabilis na pagbaril ay kumukonsumo ng maraming enerhiya at ang isang normal na archer ay makakapagbaril lamang ng 1 dosenang palaso ng sunod-sunod habang ang mga nakakapagbaril ng 2 dosenang palaso ng sunod-sunod ay tiyak na mas malakas kaysa sa kinakailangan ng pana. Ang ating bida ay ngumiti lamang at sinabi kay Su Xiaoqiao, huwag ka lang tumayo dyan. Tapusin natin ang 2,000 palaso at maghanap tayo ng nilalang na may banal na dugo. Walang gawa, sabi ni Liu Hangtao na nagmamasid sa kanila ng may paghamak. Ang kakayahang makapagbato ng 3 dosenang palaso ay kahanga-hanga, ngunit ang 1,000 palaso ay hindi ganoon kadali. Kahit na ang ating bida ay may rating ng lakas na higit sa 8.0 o 9.0, hindi niya kayang magpatuloy sa ganitong bilis. Masisira ang kanyang mga braso at daliri, kaya wala ng paraan na makasali siya sa pangangaso bukas. Alam din ng ating bida na ang pagbaril ng mahabang oras ay nangangailangan ng higit pa sa lakas. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kanyang mga kalamnan ay napakatibay at matatag. Pagkatapos magbaril ng 20 palaso, bahagyang sumakit ang kanyang mga kalamnan. Pero nang inalog niya ang kanyang mga braso, bumalik ang kanyang pakiramdam.
Kahit na ginamit niya ang kanyang mga kalamnan ng matagal, mananatiling malamig at malakas ang kanyang katawan. Alam ng ating bida na hindi ito dahil sa kanyang Geno points, kundi sa kanyang pagsasanay sa Jad-Escan. 1,000 palaso gamit ang 7.0 practice bow ay hindi mahirap para sa kanya. Mayroon siyang sapat na lakas at tibay upang gawin ang gawain. Patuloy na nagpapaputok ang ating bida habang ang lalaking nagbibilang ng mga palaso ay namangha sa nakita niyang 4 na palasong makapal na nagkalat sa target. Sobrang galing ng taong ito, bulong niya. Sino ang pinag-uusapan mo? May narinig na bulong niya at nagtanong. Asprick, umabot siya ng 4 palaso at hindi man lang huminto, sabi ng lalaking nagbibilang ng mga palaso. Asprick, talaga, pumunta ka at tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Halika at tingnan mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Di nagtagal, ilang miyembro ng Bullseye ang dumating para panoorin ang ating bida na nagpapaputok. Pagkatapos manood ng ilang sandali, lahat ay namangha. Wow! Lahat ng 3 target ay puno. Siya lang ba iyon? Oo nga, Xiao Chao ay nakabato lang ng 12 palaso at hindi pa napuno ang isang target. Walang paraan. Dapat na 4.0 practice bow yan. Hindi mo man lang malaman ang pagkakaiba ng 4.0 na bow at 7.0 na practice bow. Wala silang pagkakapareho. Ang lalaking nagbibilang ay nagrolling ng kanyang mga mata. Lalong dumami ang mga miyembro ng Bullseye na lumapit. Hindi napigilan ni Liu Hangtao na tumayo, nakatitig sa ating bida na patuloy pa ring nagpapana. Mas maraming palaso. Matagal nang hindi nagkaroon ng ganitong kasiyahan ang ating bida sa pagmamana. Kapag nag-eensayo siya mag-isa, maaari lamang siyang bumuslo ng ilang palaso na pag-aari niya at pagkatapos ay titigil upang kolektahin ang mga palaso mula sa target. Ngayon, maaari na siyang bumuslo ng kahit gaano karaming gusto niya at gaano katagal niya gusto. Kuya, ang galing mo. Ito na ang pangalawang banten. Binuksan ni Su Xiaoqiao ang isa pang banten ng mga arrow para sa pagsasanay, kinuha ang isang grupo ng mga arrow at ipinasok ang mga ito sa quiver ng ating bida. Kakaumpisa ko lang magpainit, ngumiti ang ating bida at nagpalabas ng isa pang palaso. Kapatid, kung maubos mo ang lahat ng palaso at makakapag-hunt tayo bukas, gagawin ko ang lahat para sayo. Maglalaba pa ako para sayo, sigaw ni Su Xiaoqiao. Kililimutan mo na ang labada. Paano naman ang pera? Tumawa ang ating bida. Ang pag-uusap tungkol sa pera ay makakasira sa ating pagkakaibigan, sagot ni Su Xiaoqiao. Huminto ang ating bida sa bawat 50 palaso at ginamit lamang ang kanyang kanang kamay upang hilahin ang string, sa halip na gumamit ng parehong kamay ng paiba-iba. Ano ang ingay sa labas? Narinig niyang Manly na lalong lumalakas ang ingay sa labas ng kanyang opisina habang nire-review niya ang datos ng banal na nilalang na ipinadala mula sa anak ng langit. Tinanong niyang Manly ng 2 beses, ngunit walang sumagot. Nakunat ang kanyang noo at nagpunta upang alamin. Halos buong koponan ng Bullseye ay nasa shooting range, sumisigaw paminsan-minsan. Kinuha niyang Manly ang isang teleskopyo. Karamihan sa mga high-tech na produkto ay nawala ng gamit sa santuwaryo ng Diyos, ngunit ang mga pangunahing instrumento tulad ng teleskopyo ay patuloy na gumagana. Siyang Manly, na nagsisimula ng makaramdam ng pagdududa, ibinaba ang teleskopyo at pumunta sa shooting range. Asprick, isang tunay na lalaki, matagal na siyang ganito ang takbo. Ang kanyang tibay ay walang kapantay. Sa tingin ko, ang 1,000 palaso ay masyadong magaan na parusa para sa kanya. Siguro matatapos niya ito bago maghapunan. Nakita ng Bullseye team siyang Manly na papalapit at mabilis na bumalik sa pagsasanay. Hindi sila natatakot kay Liu Hangtao, pero natatakot sila kay Yang Manly. Yung mga palaso ba na iyon ay lahat niya pinapana? Tanong ni Yang Manly kay Liu Hangtao. Maliban sa target siyam at target 10. Medyo nag-atubili si Liu Hangtao na sagutin siya. Naiintindihan ko. Hindi nagsalita si Yang Manly at bumalik sa opisina. Hindi alam ni Liu Hangtao kung ano ang iniisip ni Yang Manly at mabilis na nagtanong, Manly, masyadong magaan ang parusa at makakabigay ito ng masamang halimbawa. Dapat ba nating dagdagan ng 1,000 ang kanilang parusa? Hindi. Umalis si Yang Manly. Pagbalik sa opisina, kinuha ni Yang Manly ang profile ng ating bida at sinuri ito. Magandang tibay, magagandang bilang ng Geno points, ang rating ng lakas ay marahil nasa 9.0. Nagtapos ng pinagsamang obligadong edukasyon na may mahusay na mga marka. Maingat na binasa ni Yang Manly ang profile, nag-isip sandali at bulong, bibigyan ko siya ng pagkakataon, kahit para lang sa istasyon Aero. Tumigil ang ating bida pagkatapos ng 500 palaso at nagpahinga ng 2 oras bago siya muling nagpatuloy sa pagbaril. Bagaman kaya pa niyang magpatuloy, natatakot siyang matakot ang lahat kaya nagpahinga siya.
Pagdating ng 8 gabi, nakapagpana ang ating bida at susyawchaw ng 2,000 palaso. Ang ating bida ay naging sikat sa bullseye at lahat ng miyembro ay nagbago ang pananaw sa kanya. Sino mang makakapagpalabas ng 1,000 palaso sa isang araw ay karapat-dapat sa respeto. Hansen, hindi ako madaling ma-impress, pero ang galing mo. Kahit na karamihan sa mga palaso ay pinaputok ng ating bida, sore at pagod din si Su Xiaoqiao. Inilagay niya ang kanyang braso sa leeg ng ating bida at nagbigay ng thumbs up sa ating bida. Huwag mo nang banggitin. Alam mo ba kung anong uri ng banal na nilalang ang papatayin natin bukas? Tanong ng ating bida. Ang gwapo ko kaya hindi nakatiis ang katulong ni Manly sa aking alindog at sinabi sa akin ang lahat, sabi ni Su Xiaoqiao ng may pagmamalaki. E ano naman kung ganoon? Hindi pinansin ng ating bida ang kanyang pagyayabang. Parang isang lumilipad na nilalang ito. Wala masyadong mga archer sa gang ni Son of Heaven, kaya gusto nila ng tulong natin, sagot ni Su Xiaoqiao. Nakunat ang noo ang ating bida, isang nilalang na may banal na dugo na kayang lumipad. Mahirap iyon. Ang mga nilalang na may banal na dugo ay sapat na malakas. Kung mayroon silang kakayahang lumipad, mas magiging mahirap pa silang hulihin. Sa katunayan, ang saklaw ng mga pinakamahusay na halwang bakal na busog ay halos kalahating milya lamang at kakaunti lamang ang mga tao sa unang santuwaryo ng Diyos ang makakabunot ng string ng mga busog na iyon. Kung lumipad ng masyadong mataas ang nilalang ng banal na dugo, hindi ito masyadong masasakta ng mga palaso. Gayun din, ang balat ng nilalang may banal na dugo ay napakatigas na kahit ang dulo ng mga palaso ng saber ay hindi makakatagos. Alam ng ating bida na tiyak na may mga beast soul bows at arrows ang bullseye. At tiyak na mayroon ding mga halwang metal na palaso na mas maganda kaysa sa saber arrows. Pero hindi niya akalaing bibigyan siya niyang Manly ng access sa mga iyon. Kung hindi niya kayang batasin ang balat ng nilalang na may banal na dugo, kahit na ang pagkakataong ito ay ipinadala ng langit, wala siyang paraan upang makuha ito. Parang kailangan kong bumili ng Z-Steel na palaso, isip-isip ng ating bida. Ang Z-Steel ay hindi bakal, kundi isang uri ng metal na natuklasan ng mga tao 50 taon na ang nakalipas. Ang mga katangian nito ay katulad ng bakal, ngunit ang tibay nito ay lampas pa sa bakal. Ang tibay ng isang halwang arrow ay maaaring lubos na mapabuti sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kaunting Z-Steel. At lahat ng alpha alloy ay may idinagdag na Z-Steel. Ang Doomsday at ang Broadsword na kinuha ng ating bida mula kay Liu Feng ay may Z-Steel sa kanilang ngunit mababa ang nilalaman nito. Ang Broadsword ay naglalaman ng 0.3% ng Z-Steel, habang ang Doomsday ay naglalaman ng 0.4% ng Z-Steel sa katawan nito at 0.5% ng Z-Steel sa string nito. Kung ang isang sandata ay naglalaman ng higit sa 10% ng Z-Steel, maaari nitong putulin ang mga buto ng mga mutant na nilalang. At kung ang isang sandata ay naglalaman ng higit sa 60% ng Z-Steel, magiging kasing lakas ito ng mga buto ng mga nilalang na may banal na dugo. Gayunpaman, ang Z-Steel ay napakabihira at dahil dito, mataas ang presyo nito. Ang alyansa ay may mahigpit na kontrol sa produksyon nito, kaya anumang halwang metal na may higit sa 1% ng Z-Steel ay mahirap hanapin. Bagaman ang dulo ng mga palaso ng saber ay naglalaman ng kaunting Z-Steel, hindi ito lalampas sa 0.1%. Kaya't ang pangangaso ng isang nilalang na may banal na dugo gamit ang mga saber arrows ay halos imposibleng gawin kahit na may tutok niya ang mga palaso ng direkta sa sugat. Ang perpektong palaso ng ating bida ay ang Z-Steel Arrow, na may 1% ng Z-Steel. Gayunpaman, napakamahal nito na kahit na ang lahat ng pera na mayroon siya sa kasalukuyan, na nasa paligid ng $300,000, ay hindi sapat para makabili ng higit sa isang palaso na may halos 0.6% ng Z-Steel.